Talakayin natin itong medyo pagkagahaman ni Chis Escudero. Okay na sana eh. Okay na sana tayo, mga minamahal. Nandun na tayo sa climax. 'Di ba? Tingnan ninyo, 'di ba may dalawang yung dalawang neutral doon, si Zubiri tapos si Ejercito na napilitan, 'di ba, na ilabas yung kanilang desisyon. Na nakikita niyo tong balitang to. Ipapakita ko sa inyo, mga minamahal. Kasi nililabeled sila eh. O, itong si Zubiri tapos itong si Ejercito. 'Di ba nililabeled itong dalawang ito na sila daw po ay sa mga Duterte. Oh, yan oh. Pero sinabi nila Zubiri at Ejercito na sumali na sila sa minority. So, meaning, yung inaakala ng mga DDS, mga minamahal na sa Zubiri at si Ejercito, kasi sinasabi nila, kahit wala man si Bato de la Rosa, 15 na daw yung miyembro ng majority under the leadership of majority leader Alan Peter Cayetano, na 15 na daw sila kasi may dalawa daw na dagdag. Ngunit itong dalawang to, kasi itong dalawang to, mga minamahal, sila yung pinaka-neutral eh. 'Di ba? Yung majority ngayon is 13. Tapos doon kila Tito Soto, konti lang yung bilang nila. Nasa siyam, siyam or 10, parang ganon. Ngayon ito kasing dalawang to, ano yan sila eh, kumbaga abstain, oo. So madaling sabi, pumapagitna, oo, para hindi sila malabeled na makaganito sila, makakaliwa, makaganyan. So, dahil nga umikot yung balita, 'di ba? May mga bali-balita na itong si Zubiri at itong si Ejercito ay doon daw sa majority, nagalit ang taong bayan. Kaya ngayon, inilabas nila na sila ay isang minority. So, may enough na votes na para patalsikin talaga itong si Alan Peter Cayetano. Kaso, mga minamahal, ang gusto ni Quezon, ni Chis Escudero, siya ang ipalit bilang panibagong Senate President na naman ng bansang Pilipinas. Para ano yung gawin mo? Para i-delayed na naman ang impeachment? I don't think, mga minamahal, kung sabotage ba yung nangyari? Sabotahe ba to? Sinabotahe ni Chis Escudero, or talagang really na power hunger, uhaw sa kapangyarihan itong si Quezon? Dahil alam naman natin na mayroong kaso si Chis Escudero sa ombudsman. Gets ninyo, mga minamahal? Hindi natin alam kung sabotage bang nangyari or talagang itong si Quezon ay talagang greedy for the power kasi gusto niyang isalba ang kanyang sarili sa kaso niya sa ombudsman dahil nga meron siya mga issue sa flood control. Anyway, ito, pakita natin yung balita. Medyo nalungkot ako, to be honest, mga minamahal, medyo nalungkot ako sa balitang to, pero maging masaya tayo dahil nag-convene na ang Senado sa impeachment ni VP Sara, which is next topic natin yan, maya-maya. Anyway, sabi dito sa balita, Escudero returning as SP. Sources says number reached to replace Cayetano. May mga umuugong. Actually, nandun si Zubiri, si Gatchalian, yung mga pangalan na umuugong, mga minamahal. Si Zubiri, si Gatchalian, si Soto, tapos si Quezon. 4 sila. Oo, na tawag dito, pinagpipilian. I mean, si Soto, si Quezon, si Gatchalian, tapos doon pa din si Cayetano, 'di ba? Kung siya pa din talagang mananatili. But then again, nanalo pa din, mga minamahal, itong si Cayetano. Siya pa din ang nananatiling Senate President ngayon. So ngayon, dahil siya yung nananatiling Senate President, actually, dapat haharangin talaga nila. Ako sa aking naamoy, dapat sana talaga haharangin nila itong impeachment. Ano sila tawag ito, hindi sila magko-convince sana. Kaso dahil nga sa nangyaring tensyon sa loob ng Senado, wala silang choice. Kasi talagang pagdidiskitahan na sila ng mamamayang Pilipino. Even yung mga DDS na senador, wala nang nagawa. Hindi natin alam kung choice talaga nila yan.
Tingnan nyo si Robin, sabi ni Robin, forthwith, di ba? May mga lyrics na sila. Si Marcoleta, hindi din nagsalita, wala na siyang sinabi. Sabi ni Marcoleta, hindi na siya no, wag na tayong mag-convene, gumawa tayo ng di ba, ng resolution. Wala nang ganon. Kumbaga lahat sila, nangako na, sabay-sabay yung panata na magko-convene ang Senado sa impeachment. So, kahit anong mangyari, kahit mapalitan pa ang panibagong liderato, ang panibagong Senate President, mga minamahal, ay tuloy pa rin ang impeachment. Nag-convene na, nangako na. So, wala na dong karapatan ang Supreme Court para harangin pa ito dahil ang bolang kristal ay nasa Senado na. Pero dapat ang Senate President is very, very impartial. Diba? Walang kinakampihan, walang kinikilingan, serbisyong totoo lamang. Anyway, basahin muna natin tong balitang to kung paano nagkaroon ng yung palpak na regodon ng dahil kay Chis Escudero. Kasi sabi ni IQ Gems, tomorrow there will be a change of majority. Yan yung sinasabi ko, IQ Gems, kanina sa aking vlog. Sabi ko, kahit hindi man mapalitan si Cayetano ngayon, basta mag-convene na ang Senado sa impeachment, okay tayo. Kasi anytime, pwede nang palitan ng SP. Baka malay nyo, pinagbigyan lang itong si Cayetano, baka siya yung maging shortest, diba? Shortest SP ng buong Pilipinas, baka malay natin, pinagbigyan lang itong si Cayetano. So that, sige, baka bukas, last day, kasi yung pinakahuling Senate President na pinaka-shortest, 9 days. Ngayon, si Cayetano nasa 8 days na. Bukas 9 days. So, kung may matanggal man si Cayetano bukas, at least hindi siya yung pinaka-shortest. Dalawa sila, may kasama siya, diba? Pero, to make the long story short, eto, sige, pag-usapan muna natin to, mga minamahal. Sabi dito sa balita, Escudero returning as SP. Kahit ako, hindi ko gugustuhin na si Escudero. Oo, mga minamahal. Kahit ako, hindi ko gugustuhin na maging SP again, yang si Escudero. Kasi alam ko yung mangyayari na amoy ko, mga minamahal. Matalas ang pangamoy natin, tumakos yung ilong ba naman? Oo. Na itong si Escudero, ang gagawin niyan, mambabalimbing lang yan. Ililigtas niya lang ang sarili niya at baka maulit yung sinasabing delaying, pagdidribble, ganyan. Diba? Baka from 20 Congress, ano na yung mangyari? Magkakaroon na ng eleksyon, hindi pa din na forthwith itong impeachment. So, whatever, diba mga minamahal, kahit hindi napalitan si Cayetano ngayon, as long as nag-convene na ang Senado, hindi tayo dito talo. Panalo pa din ang mamamayang Pilipino. Dahil ang impeachment tuloy na. Now anyway, sabi dito sa balita, Senator Francis Chis Escudero is said to be returning as Senate President according to multiple sources as talks on another leadership change loom on Monday. Oo, si Quezon daw ang, actually, mga minamahal, walang, pumasok lang, parang kabuti lang na pumasok. Itong si Chis Escudero sa eksena, parang ganito, si Soto, okay sila, kay Kiko, okay sila, kay Gatchalian, okay sila, kay Zubiri, okay sila, kasi parang ibabalik daw itong si Mig Zubiri, okay naman daw. So, sa mga balita, okay kung si Kiko, okay kung si Zubiri, okay kung si Soto, okay kung si Gatchalian. Kaya nga lang ang problema, pumasok na parang kabuti sa eksena itong si Chis Escudero. Like, sige, sasama ako sa minority, basta gawin nyo kung Senate President. Kailangan nyo ng boto ko, gawin nyo kung SP. So ngayon, may mga loyalist din. Kahit papaano, mga minamahal. Itong si Quezon, may nagsabi, dito ko kay Quezon, dito ko kay ganyan. Nagkawatak-watak ang boto dahil hindi sila nagkasundo. So meaning, ina mo, Chis. Sa madaling sabi, you're freaking fucking bitch. Ganon. Ganun yung gusto kong sabihin. Si Chis Escudero ay isang mangmang na hangal sa kapangyarihan na meron pang hinahabol.
Di ba? Kumbaga gusto niyang ibalik sa pwesto para may power na naman siya na i-delay ang impeachment at itakas ang kanyang sarili sa kaso. So, basahin pa natin to. Is speaking on condition of anonymity, a senator disclosed that the number needed to replace Senate President Alan Peter Cayetano has already been reached. Kumbaga may numero na, mga minamahal, may numero na. Kaso, ano yung nangyari? They only said that the numbers have supposedly already has been secured. Already been secured. The senator said in a Filipino. Anyway, to make the long story short, eto na, mga minamahal, yung plot twist. Ito na yung plot twist dyan. The same source could not confirm if Escudero would replace Cayetano, as several names have been floated as possible replacement. Sino-sino yung mga pangalan na yan, mga minamahal? Ipakita natin sa inyo. Nandito, yan. Another source, however, claimed that Escudero would make a comeback based on decision as Monday morning. His only leverage was that some allies from the newly majority bloc, tawag ito, nagpapatay-patay na, crossover if he becomes Senate President according to the same sources. So, sa madaling sabi, mga minamahal, sabi ni Chis Escudero, makukuha nyo ang panibagong leadership, mag-change basta nandyan ako. Diba mga minamahal? O ibalik nyo ako bilang Senate President ulit ng bansang Pilipinas. Ganon yung gustong mangyari ni Chis Escudero. Kumbaga, ang ina ninyo, gusto nyo mag-change leadership, palitan natin si Cayetano. Ako ang iboto nyong SP. Ako yung ilagay ninyo. Kahit na ang gusto ng ibang Pilipino, si Kiko, kahit ang ibang gusto ng mga minority, itong si Soto, kahit ang gusto ng ibang minority, mga minamahal, itong si Gatchalian, di ba? Lahat nag-away-away dahil pinasok sa eksena ni Chis Escudero yung kanyang sarili. Gusto nyo ng panibagong SP? Ako. Kailangan nyo ng boto? Ako. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, napilitan na mag-rebuild itong si Subiri. Napakita ko sa inyo, mga minamahal. Itong si Subiri, napilitang mag-rebuild na sila ay nasa minority. Di ba? Si Subiri at itong si Ejercito kasi binabalita, rumors ng mga DDS na kahit wala si Bato, 15 daw sila. The fact na yung dalawang nag-abstain na yan ay isa pa lang minority. Nagigets ninyo, mga minamahal? O ngayon, sabi pa dito sa balita. Sabi dyan, mga minamahal. The first source said all cabinet officials and even members of the first family have been calling senators ahead the alleged looming leadership change. Kahit nga, diba, yung Malacanang nagambala dito. Yung Malacanang futragisa na yan, nadamay sa eksena ng change leadership na yan. Diba? But another source has claimed that the new Senate President was still choice between Escudero and Juan Miguel Zubiri. Yan, si Subiri, isa sa mga choices, mga minamahal. Subiri acceptability to both the majority and minority was cited as one of the reasons for his possible return to help them of the Senate. Ito pa, mga minamahal. Okay, ano pa natin to? Mga minamahal. Sige, to make the long story short na lang, yung nakasaad dito sa balitang to, ganito. Simulan natin sa what do you call this, mga minamahal? Sa pinakauna na lang, 'di ba? May kumakalat na usapan sa Senado na baka mapalitan daw itong si Cayetano bilang SP. So, ayon sa ilang sources, mga minamahal, napilitan. Oo, parang may napipilitan na sumuporta, may napipilitan na mga sumuporta para matanggal itong si Cayetano. Okay, may gusto talagang magtanggal dyan kay Cayetano. Ngayon ang problema, pumasok sa eksena itong si Chis Escudero, nandyan din si Miguel Zubiri. Okay na kay Miguel Zubiri.
Kaso, mga minamahal, itong si Chis Escudero, pinipilit niya pa din ang kanyang sarili na ipasok doon. Kailangan niyo pa ng boto, nandito ako. Yan yung sabi ni Escudero, mga minamahal. Nandito ako, iboto ninyo ako. Oo, papayag lamang akong maging minority once na ako yung maging SP. Mga minamahal, thank you sa'yo, Noli Romero. Diba? Parang ganun eh. Gusto niyang mapalitan si Cayetano? Ako ulit ang ibalik niyo bilang Senate President. So, kompleto na ang numero. So, madaling sabi, may mga cabinet official na tumawag sa first family na, ito na, mag-change na, magaganyan. Kumbaga, final na eh. Kaso, itong si Quezon talaga, pumasok sa eksena. Ngayon, sa mga nagtatanong, kailangan pa bang itanong, bakit gustong palitan si Cayetano? Unang-una, yung shooting incident sa Senado. Nagkaroon ng puksahan sa loob ng Senate compound na sa pagitan ng Senate security at sa tauhan mismo ng NBI. One of the reason kaya gustong tanggalin na itong si Cayetano. Sabi ni Miss Wonderful SP again so he can have insertion. Escudero is savage. True mo yan, te. Oo, totoo mo yan. Diba? Ngayon, anyway, going back sa ating topic, yung pag-alis din ni Bato de la Rosa. One of the reason kung bakit gusto nang patalsikin, gusto nang sipain ng mga senador, itong si Bato de la Rosa. So, sa konting background, si Zubiri naging Senate President taong 2022. Na pinalitan naman siya ni Escudero noong 2024. At pinalitan si Escudero noong 2025. Ngayon, si Cayetano naman yung nakaupo, panibagong SP, na gustong palitan muli dahil sa kanyang katarantaduhan. So, merong tinatawag na power struggle. Di ba? Agawan ng liderato sa Senado. Power struggle. So, kapag maraming senador ang nagtitiwala sa Senate President, pwedeng magsama-sama sila para sa isang adhikain. Kaso kung madami ding senador ang gustong ipatanggal ang SP, magagawa nila yon. Ngayon, may grupo si Cayetano, may grupo si Chis, may grupo din si Migs, may grupo din si Kiko, may grupo din si Soto. Kumbaga, okay na sana, nagkakasundo na lahat kung hindi lang pumasok sa eksena yang si Chis Escudero. Pero, mga minamahal, pero ito, good news. Good news to. Kung may bad news tayo, meron din tayong good news.